Hello again, this is Teacher Russell, and here we are again for another day, another lesson. So, our topic last week is all about types of soils, right? So now, I will introduce you to another lesson and another topic. So, before that, I have here prepared a energizer to motivate you and to energize you for our new class for today. So I have here prepared a dance for you to follow. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. And roll your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And roll your hands. Clap them just like this. Clap them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. I like to move. I like to come on, shake 'em just like this. Wiggle them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. Okay, thank you, Miss Gasparin. And for now, we were gonna learn something new with Miss Ichivaria, and that's me. And for today, we're gonna talk about changes of materials undergo due to oxygen and heat. Alam nyo ba yun, mga bata? Kung gayon, tayo ay magsisimula. Una ay ang presence of oxygen. Ano nga ba ang oxygen? Of course, oxygen is a part of the air that surrounds us, and this has effect on different materials. The presence of oxygen in the air causes chemical change on materials. So what are the things that undergo changes when it is exposed to an oxygen? Alam niyo ba kung ano ito? Oo, malamang mayroong mga materyales na nag-iiba ang kanilang physical na anyo, lalo na kung ito ay na-expose na sa oxygen. Halimbawa, ang apple. Apple. When you slice the apple at na-expose na siya ng matagal sa hangin, ay nag-iiba ang kulay nito. Hindi ba't nauobserbahan nyo rin yan sa tuwing kumakain kayo ng apple? Magaling! At meron pa akong isang halimbawa, ang lemon. Alam nyo ba kung ano ang lemon? Ito ang itsura ng lemon. Pag ito ay hiniwa ninyo, nagda-dry siya kapag na-expose na siya sa hangin. So yun ang epekto ng oxygen sa lahat ng bagay. O sa yun naman, nais kong kayo naman ang magbigay ng isang halimbawa ng isang bagay o material na nagbabago ang anyo kapag ito ay na-expose sa oxygen. Okay, magaling at meron kayong natutunan. Meron pa ba kayong katanungan tungkol sa oxygen? At kung wala na kayong katanungan, tayo ay magpapatuloy sa ating talakayin. And now we were gonna talk about heat. Ano nga ba ang heat o ang init? So heat is a form of energy that plays an important role in a chemical changes or reactions. So mayroong mga bagay na nagbabago ang anyo ng dahil lamang sa epekto ng init. Ano kaya ang mga ito? May alam ba kayo? Sige nga, kung may alam kayo, pakisabi nga. Magaling mga bata! Ang isa sa mga halimbawa ng isang bagay na nagbabago ang anyo kapag ginamitan ng init ay ang pagpiprito ng itlog. Hindi ba't alam nyo naman yun at nakikita nyo yun sa bahay kapag nagluluto ang inyong mga magulang? Magaling! At mayroon pang isang halimbawa, ang pagpapakulo ng tubig. Hindi ba't malamig ang tubig? Hindi ba't kapag iniligay nyo ang tubig sa isang mainit na bagay o sa mainit na lugar, nagbabago ito.
Natandaan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon naman, tayo ay tutungo sa isa pa nating pag-uusap. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang tungkol sa chemical change. Chemical change is a change of materials into another new materials with different properties, and one or more than one new substances are formed. The examples of chemical change are fireworks, burning woods, frying egg, and rotting fruits. Ngayon naman, nais kong kayo naman ang magbigay ng mga halimbawa na maaari nating maiugnay sa chemical change. May alam ba kayo? Parinig nga? Okay, magaling at may alam kayo. May mga katanungan pa ba kayo tungkol sa chemical change? Kung wala na, ngayon naman ating pag-uusapan ang physical change. Ano kaya ang physical change? May alam ba kayo sa physical change? Kung wala, ito ay ating pag-uusapan. So ano nga ba ang physical change? Ang physical change ay Physical change is a change in the size or a form of matter. meron tayong mga ilang halimbawa sa physical change. Kayo ba, meron ba kayong alam? Parinig nga? Magaling! Kung gayon, ako rin ay magbibigay ng mga ilang halimbawa upang inyo itong mas lalong maintindihan. Unang halimbawa ko ay ang pag-slice ng apple. Bakit kaya ang pag-slice ng apple ay isang halimbawa sa physical change? Katulad nga ng sabi ko kanina, nung pinag-usapan natin ang tungkol sa heat, kapag in-slice o hiniwa mo ang apple, ay nag-iiba ang kulay nito kapag ito ay natatamaan o na-expose na sa hangin. Naintindihan mo ba? Isa pang halimbawa sa physical change ay ang pagputol ng kahoy. Hindi ba't kapag nakakita kayo ng kahoy, ito ay buo pa. At kapag ito ay hiniwa mo, nag-iiba ang anyo nito. Kaya ito ay tinatawag na physical change. At meron pa akong isang halimbawa upang mas lalo pa ninyong maintindihan. Ang pagtunaw ng sugar o asukal sa tubig. Bakit nga ba? Bakit nga ba naging isa sa mga halimbawa ng physical change ang pagtunaw ng asukal sa tubig? Malamang, naging isa siyang halimbawa sapagkat kapag inilagay mo ang asukal sa tubig, ito ay natutunaw at hindi mo na makikita. At ang kulay ng tubig ay nag-iiba rin. Kaya tinatawag ito physical change. Ayan, at tapos na tayo sa ating pinag-usapan. May mga katanungan ba kayong mga bata? Kung meron kayong mga katanungan, pakisabi nga at makikinig siguro. Magaling at lahat kayo ay nakinig. Ngayon naman, mayroon akong ipapagawa sa inyo. At ito ay ipapagawa sa inyo ng isa pa nating guro na si Teacher Teo. Paalam mga bata! Hi class, so I'm Teacher LV. I'm your teacher for today's activity. So I'll assume that you learned something from Teacher Hannah, which is all about physical and chemical change. Now, to proceed for our new activity, meron akong activity na inihanda para sa inyo. So, ang gagawin nyo lamang, i-click nyo lang yung Google Forms na sinend ko sa inyo sa inyong GC. So, all you have to do is to answer the activity at naka-attach na din doon yung rubrics natin. So, your activity will be the pictures at i-observe nyo lang ang mga pictures na nandoon at i-determine nyo kung yung bagay ba yun ay physical change or chemical change. And for your last activity, just click and open the app which is Quizlet. Nakapaloob dun yung mga multiple choice na kailangan nyo sagutin at ipasa lamang sa akin. Meron din yung link na nakapaloob doon. All you have to do is to submit it through link, which is you have to answer the multiple choice there and choose the best answer.